natin yung kaunti nating ngayong gabi. Devotion. Yung tuloy-tuloy natin na devotional tawag dito. Expository studies ng Book of Romans. So tayo na sa Romans chapter Chapter 4 verse 18 hanggang 24. Pakibasahin natin sa Tagalog kung meron. Verse 18 to 24. Chapter 4 po. Chapter 4. 18. Tuloy-tuloy na yung kasi. Romans chapter 4 verse 18. Romans chapter 4 verse 18 to 24. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalip pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi manghina ang kanyang pananampalataya kahit uubod-ubod na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi rin nagpaalinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay sinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Tuturing tayo matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus, ating Panginoon. Yan. So muli ating review. Ito ay halimbawa ni Pablo ng isang taong pinawalang sala at itinuring na matuwid hindi dahil sa kabutihan na taglay niya bilang tao o dahil sa kanyang katuwiran o pagsunod sa Diyos, kung hindi ang katuwiran, ang kaligtasan, ang pagpapawalang sala at yung pagiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. So hindi ito sa ating sarili. At sabi nga dito ay itinuring siyang matuwid hindi lamang para kay Abraham, kundi para din sa atin sa ngayon. Ngayon, paano itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham? Samantalang siya makasalanan. Ganon din tayo. Bakit tayo itinuturing ngayon na parang walang sala? Kasi tayo itinuturing na matuwid. Ibig sabihin, wala tayong kasalanan sa paningin ng Diyos. Tinitreat tayo ngayon ng Diyos na parang nakatupad tayo sa lahat ng kanyang utos. Ngayon, ang sagot ay nasa chapter 5 verse 1. Nasabi diyan, kaya nga tinuturing tayong matuwid dahil sa pananampalataya, kanino may object? Sa ating Panginoong Hesukristo. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. So, ibig sabihin, even in the Old Testament ay active na yung pagpapawalang sala ng Diyos kahit wala pang Panginoong Hesukristo. Pag sumampalataya ka sa kanyang pagdating, ay kahit hindi pa siya dumating, kahit hindi pa siya naging tao, hindi pa siya nagkatawang tao, kinikredit na iyon ng Diyos agad. Ang tawag diyan retroactive, no? So, yung visa noong ginawa ng Panginoon sa Kristo ay naranasan na ng mga tao sa lumang tipan. Hindi dahil sila naging matuwid dahil sa kanilang sariling pananampalataya lang, kundi dahil sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, kahit hindi pa siya nagkatawang tao. Ngayon, paano tayo may tuturing na matuwid? Ngayon, alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay may dalawang katangian ng obedience. So, isang active obedience saka passive obedience. Yung active obedience ay yun yung buong buhay niya ay kanyang sinunod ang kautusan ng Diyos. Napailalim siya sa kautusan ng Diyos kahit na hindi siya dapat pailalim dahil siya rin ang mayroong akda ng kautusan dahil siya ay Diyos. Pero actively o aktibo niyang sinusunod araw-araw ang salita ng Diyos. So lahat ng utos ng Diyos ay perpekto niyang nais sa pamuhay. Yun namang passive obedience niya ay yung kanyang kamatayan, yung paglalaan niya ng kanyang buhay sa krus, yung kanyang pagbabayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngayon ang tanong, tayo ba ay maliligtas sa pamamagitan lang ng kamatayan ni Jesus? Sabi ng isang theologian, hindi.
Dahil tayo ay naligtas din dahil sa pagsunod ni Jesus. Kasi dapat tayo hindi lang mabayaran ang parusa sa kasalanan, kailangan din tayong makatupad sa kautusan para tayo maligtas. So hindi lang na kailangan tayong bayaran, no, tayo ay tawag doon, ma-redeem from the curse of the law, but we also need to obey the law perfectly. Ngayon, sa paanong paraan? Yun. Sa pamamagitan ng active obedience ni Jesus, itinuring tayong banal. Yung sinasabi ni MacArthur na yung imputed righteousness ay yung pagpapataw sa akin o pagbibigay sa akin ng kabanalan ni Kristo. Na nang si Jesus ay mabuhay, parang siya ako. Hindi siya nagkasala at kanyang binayaran yung kasalanan ko. Kaya hindi siya nagkasala para ako maituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Kung siya namatay lang para sa akin, nakala ng mga Kristiyano, yun lang ang paraan, yun lang ang kapalit para tayo maligtas. Hindi, dalawa. Hindi lang yung passive, kasi passive obedience yung kamatayan. Yung active obedience, yun yung kanyang buhay ng pagsunod. Dahil sa kanyang pagsunod, ipinasa sa atin niya yung kanyang katuwiran na hindi siya nagkasala kailanman. So, ang nagsabi niya ay si Herman Bavinck. Ang sabi ni Herman Bavinck, Jesus' entire life and work from his conception to his birth was both active obedience and passive obedience, substitutionary in nature. Kaya siya pinanganak sa isang sabsaban, kaya siya naghirap, passively, naghirap siya kahit di siya dapat maghirap. Katapos ay sinunod niya ang lahat ng utos ng Diyos, actively, ay para i-substitute niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya ang passive obedience niya, yung pagbabayad niya ng kabayaran para sa ating pagsuway sa kautusan ng Diyos, na nag-culminate sa krus. Pero hindi na-restrict lang sa krus, kundi dahil sa pang-araw-araw niya, minuminutong pagdurusa habang siya ay sumusunod, no, sa kalooban ng Diyos. Kaya tinanong nung mamamatay na si Dr. J. Gresham Machen, Dr. J. Gresham Machen, nung siya mamamatay na, sabi niya, I'm so thankful for the active obedience of Christ, no hope without it. So, ano ibig sabihin ng active obedience? Ang active obedience ay kailangan, kung hindi siya sumunod, hindi tayo ituturing na matuwid ng Diyos. Kung siya namatay lang para sa atin, hindi pa rin tayo maliligtas. Diba? Kasi akala yun lang dugo ni Kristo ang siyang dahilan kung bakit tayo naligtas. Hindi, kundi maging kanyang buong buhay. Pati yung kanyang pagsunod araw-araw upang tayo maituring ng Diyos na nakasunod na rin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At dahil doon tayo, sabi rito sa 5.1, meron na tayong itinuturing na tayong matuwid dahil doon sa active obedience ni Christ. Na tayo itinuturing ng Diyos na nakapamuhay na ng matuwid dahil sa kanyang ginawa na araw-araw na pagsunod sa Diyos. Hindi lang tayo tinubos mula sa puot ng Diyos, sa parusa ng Diyos, dahil sa kanyang puot sa ating kasalanan, kundi hindi lang niya binayaran, kung hindi kanya ring tinupad yung hindi natin kayang tuparin. Kanya ring ginawa ang hindi natin kayang gawin. Kasi pwede rin tayong mamatay para sa iba, no? Pero hindi tayo pwedeng maging banal sa pamumuhay. So, kahit tayo mamatay para sa iba, hindi sapat. Pero sapat yung pamumuhay ni Jesus para ituring ng Diyos na matuwid ang sino mang sasampalataya. Yun ang isang doktrina na hindi akala ay hindi kailangan, yung active obedience of Christ. So, ibig sabihin naligtas tayo sa pamamagitan ng gawa. Sa gawa ni Kristo. Hindi natin gawa. Hindi natin gawa, kundi gawa ni Kristo. Naligtas pa rin tayo sa gawa. Hindi lang sa atin dahil wala tayong kahit anong gawa na makakatanggapin ng Diyos. Yung gawa ni Kristo kaya tayo naligtas. Hindi dahil namatay lang siya, kundi gumawa siya ng kalooban ng Diyos para tayo makagawa rin. Na parang tayo na, kaya sabi ni Christ, ay when Christ lived, as if He lived my life. And when Christ died, as if He died. I died on the cross.
as if I died on the cross. Because His death is my death, and His life is my life. He exchanged my sinful life with His sinless life. Yun yung great exchange. Yun yung tinatawag na divine exchange. Yes, divine exchange. So, sa ibang salin din, sa iba ring doctrine ay yung imputed righteousness. He imputed His righteousness on us. That's why God is treating us now as if we have obeyed the law perfectly, na parang di tayo nagkasala. Hindi lang tayo pinawalang sala, kundi tayo nakatupad din sa kautusan ng Diyos by virtue of Christ's obedience on the cross. Of the law and His death on the cross, brother. So yun ang kahalagahan ng doctrine na ito na pinapaliwanag ni Pablo, na tayo ay tinuturing na matuwid dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo sa ating pananampalataya sa Kanya. Mayroon na tayong magandang relasyon ng Diyos, sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit tayo naligtas. It's not only by cleansing us from the filth of our sinfulness, but also taking into account our sinfulness in His obedience, that He obeyed the law so that we can be treated by God as if we have obeyed the law perfectly like He obeyed. And then that's the reason why we have now peace with God. Yes, so kaya tayo tinuturing ng Diyos na parang walang kasalanan dahil Siya nabuhay na walang kasalanan. Kung basta lang tayo binayaran, hindi pa rin tayo maligtas. Kasi hindi naman tayo nakatupad sa utos ng Diyos. Pero dahil Siya nakatupad at ipinasa niya sa atin yung kanyang katuwiran na perpektong natupad niya ang lahat ng requirement ng Diyos, tayo ngayon ay nakatupad na rin sa lahat ng kautusan ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit tayo matuwid sa harapan ng Diyos. At mayroon na tayong kapayapaan. Hindi na galit ang Diyos sa atin. Kaya ang ating kaligtasan ay biyaya. Yun ang dahilan ko. It is only by grace that we have been saved. Not by works, not by our own righteousness, but by His righteousness and by His death. His active obedience and His passive obedience. Yun ang dahilan. May tanong kayo doon? Talagang sir, yung pastor, yung active obedience niya is not only referring to the suffering at the cross, no? Even yung kanyang kapanganakan pala. That's passive. Kanyang and active din. Kasi pinunak siya eh. No? Grabe. Pati nung kabataan niya, silent ang Bible about what he has done during his childhood years. But sabi doon, lumaki siya na sumusunod. Lumaki siya sa katuwiran. So even yung kanyang childhood ay idinedicate niya sa pagsunod sa Diyos. Hindi siya gaya ng ibang bata na nagreklamo sa magulang, nakasumagot. Hindi. Perfectly niyang inobey ng Diyos. Napailalim siya sa utos ng kanyang magulang. Pag inutusan siya, sunod. Nang walang reklamo. Kasi nag-umpisa lang naman siya ng ministry, 30 years old. 12 years old, nasa templo na siya sa loob at siya nakipag-usap sa mga rabi, sa mga Pariseo, Iskriba. At siya kinagiliwan dahil ang dami niyang, alam niya ang sagot sa lahat ng kanilang tanong. Tapos sinanap nga siya ng kanyang mga magulang, nakita siya doon na sa templo. Kasi yung age 12, yun ang tinatawag nila na mitzvah. Na pwede na siyang makihalubilo. Pwede na siyang sumunod ng lantaran ng sa kautusan ng Diyos. Pwede siya mag-participate sa mga gawaing panrelihiyon. Mitzvot ang tawag. Tapos naging karpentero siya. Na napaka-righteous na carpenter. Wala siyang dinaya kahit isa. May nagpagawa sa kanya ng, kasi karpentero siya eh. No? May nagpapagawa sa kanya ng webless. Perfecto niya, pati trabaho niya, perfect. Tuwid na tuwid. So, ibig sabihin pa siya, pag sinabing, kasi Diyos siya eh. Pag sinabing justified by faith, hindi pala yung pananampalataya natin. Hindi.
justified by faith o naging matuwid ka sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mo, pagka ginanon mo lang, Dapat kay Kristo. dapat pala yung pananampalatayang nakasentro kay Kristo. Hindi sa yung faith. It's not faith on your faith, Oo. but Kasi faith on the akala Or- pagka sinabing, kaya ka naging matuwid sa Diyos, dahil nanampalataya nanampalataya ka. ako eh. Oo. Ganon. Without Christ, even if you have faith, you don't have Yun. faith that saves. Hindi pala yung nakaukol yung pananampalataya alone sa iyo, personally, kundi yung pananampalataya rest on Christ. Tapos sa Reformed Doctrine, pag pinag-aralan mo yung Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. Yun. Yung faith doon ang hindi sa'yo. Yun. Kasi ang tao may sarili siyang faith. Ang taong patay sa kasalanan, may faith pa rin yan. Okay. Pero yung earthly faith, yung ang tawag doon, Superficial faith. hindi, yun, temporal faith. Yung para sa pang-samantalang bagay lang ang faith. Like, gagaling siya sa lupa, pagagaling siya ng Diyos, may faith din siya. Pero yung faith na dahilan kaya ka na-save is not your own faith. Saving faith. It is the faith that is produced by regeneration. Saving faith. Through the regeneration, in an instant, God gives you that faith. So that you can, ang tawag doon, para lang ma-accept mo o maunawaan mo yung ginawa ng Diyos para sa iyo. At ma-exercise mo yung pangunawang yun. So, without God giving us that saving faith, ay hindi tayo masave. Kaya lahat ay bigay ng Diyos, even yung faith. At saka pagka si John Calvin ang nagpaliwanag ng Ephesians 2:8 and 9, sabi ni John Calvin, yung word na by, that's the instrument. That's the instrumental cause of salvation. Yung means. Yung grace, by grace. Yung grace, yung Diyos lang gumawa. Siya ang dahilan lang kung ba't ka naligtas. Through faith, yung through, diya. Diya yan sa Greek. Ibig sabihin, it is just instrument. It is not the reason why you are saved. The reason why you are saved is the grace, by grace. That's the merit ng tawag niya. That's the meritorious cause. Through faith, it's not the reason. But The by, reason. yung by, yung grace. Yung through is instrument na parang isang kasangkapan lang yun, yung faith na yan. Hindi siya mismo yung dahilan. Kasangkapan lang siya, parang araro lang sa kamay ng farmer. Yeah. So yung faith, hindi siya mismo ang dahilan. Yung taong nag-aararo. So yung grace, yun ang dahilan. Yun yung siya mismong gumagawa. Yung grace na yun. Ang Diyos mismo. Yung through, regalo lang yun na para instrument at hindi pa rin sa'yo. Yung instrument na yun, ipinahiram pa sa'yo. So, talagang walang kahit anong ambag. Contribution. Walang contribution ang tao sa kaligtasan. It is not of yourself. So kaya pag nung isalin sa English, yan, merong semicolon after faith. Kasi hindi lang semicolon, colon. Pagkatapos ng word, you have been saved by grace through faith, then may colon. Ibig sabihin, yung preceding o yung susunod na word, siya ang subject. Yung after that colon. Yung immediate na word after the colon or before the colon is the subject of that explanation doon. This is by true faith, and this is not, the word this refers to faith. It doesn't refer to the grace because malayo na siya sa colon. By grace we've been saved, yun ang dahilan, yun ang merit. Through faith in colon. This is not of yourselves, referring to that faith. Hindi yung grace redundant na kasi ang grace is talagang grace. Talagang iyan ay na yan. This is not of ourselves. Hindi na pwedeng sabihin yun ang pinatutungkulan na hindi yun ang atin. Talagang hindi atin yun. Pero kasi ang tao may tendency angkinin Ito faith ko to. Ito ang dahilan. Kasi sa Armenian, ako ang dahilan. Kasi in-exercise ko yung faith ko. Yun ang pagkakaintindi Yes. kasi justification by faith. Parang faith mo yung Faith mo. okay. Gumana eh. Gumana. But that's the faith that is given by God during the regeneration. Instantaneous, nagkaroon ka ng faith. Kasi hindi magkakaroon ng faith ang taong patay. Kailangan mo munang buhayin. Kasi you are dead in sin and in transgression. So paano siya?
magkakaroon ng faith kung siya patay. Kailangan mo na magkaroon ng regeneration. External means. Internally, wala tayong... You cannot We be able to cannot respond. create our own faith. Hindi ka pwedeng mag-respond kasi Yes, patay ka doon. patay ka kasi. Ibig sabihin ng patay, hindi naman ibig sabihin wala kang buhay. Kung hindi, wala ka lang kakayahan. Incapable. Yeah, incapable na. Incapability yung death. It's not actual. Patay. Incapability lang. Yung wala siyang capacity to believe. Grabe, dalawa pa lang requirements. Dala. Active and passive obedience. Para tayo maligtas. Kailangan may gumawa na hindi natin kayang gawin. Yun yung active obedience. At kailangan may maglinis. Hindi natin malinis dahil tayo makasalanan. Si Christ pa rin ang naglinis. So we cannot be saved just by the death of Christ, but by the life. Kaya yun yung premise ni MacArthur dun sa kanyang aklat na is it by His blood or is it the literal blood or the whole of life and ministry of Christ? Is that blood per se, literal blood, but by the whole life of Christ? Kasi sa Pentecostal, yung blood. Tapos ginagamit yung blood sa prayer na linisin mo ang pagkain ito ng iyong dugo. Balutan mo ang bahay na ito ng iyong dugo. Kasi parang yung dugo ang dahilan. Hindi lang yung dugo. But yung obedience. Kasi hindi ka maligtas lang. Nagiging idolatry na tayo. Naging idolatry na tuloy yung word na blood. Na pagka iniisip mo may blood, parang may mystical power. Na parang literal blood. Tapos may turo pa na doon daw sa kinamatayan ni Jesus, nakahukay daw doon ng parang mancha ng dugo na nang kanila daw tingnan ang type. Wala daw type. Hindi sa kay Jesus yan kasi ang type ng blood ni Jesus ay blood ni Mary. Kung ano ang type ng blood ni Mary, yun ang type ng blood ni Jesus kasi yung blood ni Jesus came from Mary. Dahil siya ay tunay na tao. May type yun. Kaya nagiging parang addition or adding ng mystical connotation doon sa blood. Na parang ito ay may kakaiba. Hindi kasi siya yung mga kanta rin. That's common blood. That's common blood. The blood of Jesus. Kanta naman no, sabi. Oh, the blood of Yes. Jesus. Parang mga ngalisag balahibo mo. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood Yes, puro pa of ito. Jesus. It washes white as snow. Yun. So parang Na na tumanim. tumanim sa isip na yung blood. Literal. Na yun ang naglilinis ng Yes. kasalanan ng sanlibutan. Hindi yun. But the blood is symbolic for the whole life and ministry and obedience of Christ. It is not just yung patak na yun, ang dugo na tumigis doon. But yung kanyang sinless life, na siya'y namatay, yung blood symbol of death lang yun. Yes. Yung kanyang suffering, passion. Life, passion, lahat. Hindi siya mystical na yung blood mismong literal na yon na hinahanap pa rin nila hanggang ngayon. Diyos ko. Naroon daw sa may Golgotha doon, nahukay nila yung blood na yon. Tapos walang Kasi blood. binibenta nila yung mga doon, piraso ng kung ano doon, na yun daw ay parang piraso ng krus ni Kristo, bibenta ng $50. Marami na daw bagyong dumaan doon sa service. Natunaw na yun. Pwedeng naroon pa rin siya, pero wala na yung blood na yun. Kasi yun ay matagal ng 1,000 taon na. At yun ay usual blood lang yun, common blood. It's not a mystical blood. Sabi nila, blood of God. How can God Kaya have blood? pala, Pastor, yung mga Pentecostal, kami Pentecostal, I apply you the blood of Jesus. Yes, I apply the power of the blood. The power of the blood. Kasi we believe that the blood itself has Has the power. Mystical siya. Mystical. Oh Lord. Mystical. So, idolatry sa blood. Idolatry. Hindi na yung may-ari ng blood, kundi yung blood itself has the power. Kaya hinahanap-hanap nila yung blood. So still yung requirements is that there must be a work to be done. Yes. And then there must be a I-perfect niya dapat. sacrifice Yes. to purchase our death. Yes. Okay. Not only the purchasing, but the living.
of the one who would Dalawa purchase. pa yan. If Christ did not live perfectly and obey the law perfectly, He cannot save us. Even if He died. Even if He is sinless. If He did not actively obey everything that we need to Hindi obey pala on sapat, our hindi behalf. pala sapat yun, no? Yes, sir. It's on our behalf. That's why He obeyed. Para ma-transmit sa Grabe. atin. Ma-impute Oh, Lord, sa thank atin you, Lord. yung kanyang obedience. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos, hindi lang tayo walang kasalanan, kundi nakatupad ka sa kanyang requirement. Kaya ka naligtas. And through the death, through the life and death. Yung life, yun ang active obedience. Yung death ang passive. Kaya life and death of Christ. We are saved by the life and death. Not only by death, but the life. Kaya siya napailalim sa kasaysayan, sa history ng tao para matupad niya yung hinihingi na pagsunod ng Diyos. Pwede naman siya lumitaw na lang, adult na, di ba? Hindi na sumunod. Ay, kaso hindi yun sapat sa Diyos. Hindi na ako- Para bayaran lang. Sir, mali ba? Hindi na ako magpe-pray na. I cover you in the blood. Wag na. Kasi nagkikreate tayo sa isip nung O parang... mystical Cover effect. them, Lord, by the blood of Christ. At saka kung literal siya, at i-cover mo yung Passover. kotse ng blood, hindi mo makikita ang daan. Masasakyan. Di makikita. Nagpapaano sila na Lalo kang mabubundol nun. Pero mo cover siya ng blood, pati sa labi mo may blood. Paano makita yun? Tapos yung bahay mo, kung may blood, anong hitsura nun? The blood house. The blood house. Pati glass mo may blood. So, Yun lang pala. Ano parang symbolism of the death, passion, the blood is the suffering, symbol for His life and death. redemption. Redemption. Lahat ng kanyang gawa. Okay. Kaya from birth to His death, it is substitutionary. Yun, sa Even the life is substitutionary, not only the death. Yung life niya is a substitute for my life. Because I cannot obey God's law. So He substituted His life. He obeyed perfectly the law of God so that in His obedience, as if I have already obeyed also the law of God. Even though I didn't. And I can't. Because I can't. We can't obey the law perfectly. Only Christ. And by His life, God treated us as if we have obeyed all the laws. That's why we are saved. Yun ang kulang sa maraming theological perspective, yung pagpatungkol sa pagtubos sa atin. Yun lang Para passive. palang nagiging katoliko rin tayo. Parang katoliko rin. Na pag ininom natin yung dugo tuwing Lord's Supper, malilinis ka. Paano ka makauwi? Nalinis ka nga nung oras na yun. Hindi ka naman nakauwi. Hindi ka pa rin masaya. Kasi mystical lang yung tingin sa blood. Na yun ang dahilan kaya ka mapapatawad ka. Eh, hindi ka naman basta patatawarin lang. Kundi dapat perfectin mo para ka maligtas eh. Kasi ang Diyos ay makatarungan. Hindi pwedeng patawarin ka lang, wala kang nagawang para ka makasunod. Hindi pwede yun. Somebody must obey the law perfectly. Kasi sabi sa Galatians, napailalim siya sa kautusan para palayain tayo sa sumpa ng kautusan. Ano yung sumpa ng kautusan? Yung kamatayan na hindi natin kayang makawala doon. Malibang may makasunod doon, saka lang may makakalaya doon. Kasi Jesus napailalim sa sumpa ng kautusan para tayong nasa ilalim ay mapalaya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kautusan. Yung gawa niya. Kaya siya ay namatay sa krus dahil sinumpa. Ang sino mang namatay sa krus, sinumpa siya. Pero wala siya kasalanan. Sino ang nasumpa? Siya, para tayo makalaya sa sumpa. Kaya ngayon, tayo ay may kapanatagan na sa harapan ng Diyos. Wala nang hatol. Hindi na tayo parurusahan kailanman. Dahil complete yung ating redemption. Ganap. Nakaka-amaze kung paano tayo niligtas. His life for mine. Kaya wala makakapagmalaki. Kaya pala dun sa kantang, alam mo yung yung kantang At the Cross? Ito nga yun. Ito nga yun. Hindi yan yung Ay, At di the ba? Cross ng, Hillsong. yung The Darling of Heaven. The Darling of Heaven, crucified.
Our needs Imaginein mo yung kanyang pinagpalit. Yung kanyang pinagpalit, he is the darling of heaven. And yet, he crucified. Yung so parang Was condemned. Was condemned. Parang Crucified. kung i-imagine natin yung pinagpalit niya, maganda na katayuan niya dun. Di ba? Kaya lang, meron tinatawag na divine exchange na nangyari. Yung siya na walang kasalanan, na tayong makasalanan, ay ginawang makasalanan upang tayong makasalanan ay maging katwiran ng Diyos. Yung, tama. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yun ang tinatawag na divine exchange. Yung imputed righteousness. Kailangan may kapalit na sumunod. Hindi tayo makasunod. Hindi lang magbayad, kundi sumunod. Susunod dapat talaga. So parang ginanap niya yung covenant of works. Yung covenant Sa of Old works Testament. sa Old Testament na walang nakakasunod, kundi Yeah. si Jesus lang. Yung requirements na pag mayroong tao na nakasunod na ganito, absuelto na kayo. Ay wala nakasunod. Yun ang meaning ng New Testament. May susunod at siya ang babayad. Para yung luma, mapalitan ng bago. Praise God. Divine exchange. Okay, pray na tayo. Wala nang Kaya pastor, ka naman pray. I cover this Lord, scar. over them with precious blood. Let your angel charge over Yung pati them. angel, ito ma, Libo-libong anghel. sino tayo para utusan ng anghel? Wala Oo, namang no? iutos sa atin ng Diyos na pwede mong utusan ng anghel o pwede mong pakiusapan ng Diyos ng anghel. Angel of angel, papilito Siya ang magdi-decide noon kahit hindi natin yan sabihin. Hindi pwedeng tayo mag-suggest. Kasi sila ay servants ng Diyos, hindi tayo. Nauutusan yung anghel. Hindi tayo apostol. Anong nangyari? Ikaw na ang Diyos. Kasi sabi, let your angel Yeah, charge diba? over Oh, them. diba? I claim that the angels are now surrounding this church. Biro mo. Diba? Claim lang. Claim lang. Hindi naman. Hindi naman totoo. Hindi ka owner. Hindi ikaw ang owner, ikaw ang nagpapasunod sa mga alipin ng owner. Para bang Claim pati lang yung eh. ownership, ikaw na rin. Maraming Paano ako. kaya pagpe-pray ko na? Nabusan na ako. Wala na. Mawawalan ka na ng IT. Mawawala na ako ng love gift. For sure. Hindi dito ka na mag-spec pag-reform ka na. Kami na lang mabigay sa'yo. Wala ka ng love gift, kaya ka lang naglalaro. Di ba yung mga tao, tuwan-tuwa? Uy, iingatan ka ng anghel. Oo. Babalutan ka ng dugo ng anghel. Pagka gano'n, wala ka ng pambalot. Wala nang saro. Wala namang patuwa. Kaya ka malaki ang love gift kasi dahil yung sinasabi mali. Based on that, ikaw talaga. Pero mo, binobola mo na sila, no? Oo, hindi pa totoo yun. Para lumaki yung love gift ba? Grabe, kasi ngayon natutunan The angels natin. will charge. Ganda ng ano yung hymn na yun eh. The blood of Jesus, it washes away. It washes, tama ba? White Yeah, no. as snow. Yes. Magiging kagaya Kahit- ng ano, yung parang Niebe. niebe. Kahit na Niebe. kasing pula ng crimson, magiging kasing puti ka ng niebe. Hindi kasi yun na-inculcate eh. Na-ilagay ko sa utak. Paano? Huwag mo nang kantayin yun. Mali yan. Himnal nga yun eh. Himnal yun, di ba? Nalala ko yun. Ngayon, parang pag nag-ano songs. Symbolical lang pala. Symbolic lang yan eh. Nagiging literal ba? Oo. Sa isip ng Nagiging Kasi mystical hindi, blood. hindi naman pati explain eh. Yung meaning na. Para tayong mga Katoliko nga. Parang kibuli. Hindi wala ka na rin kakantahin. Wala na. Wala na talagang love gift na. Ubus na. Wala na, ubus na talaga. Wala na talaga, wala nang love gift. Wala na tayong racket. Wala nang racket. Nawala yung racket. Kasi nagturo ka ba, pastor eh. Wala tuloy ka Ako ng yun racket may yan. utang ako sa'yo ngayon. Wala ka na. Ano po? Sabi ko tuloy. Kapag gano'n ang mirag. Wala na. Ngayon.
Kasi wag mo itatouch yung ganyang topic issue. because the blood is very important. Yeah. Ano na sa kanila yun? Oo. Naka-instill na sa isip nila na Inculcate na talaga eh. Mm. Na yung dugo na yan. Mahirap. There is a mystical power May power. of that blood. Natalsik ang mga demonyo pati. Yes, tatalsik. Mga demonyo. Sa dugo ni Kristo, lumayas kayo lahat. Pagbulag ko, wala na. Mga walang niya kayo. Nandito ka na kayo sa sabi-sabi. Ang ayos pa. Ba't nandito pa ka?